Magandang araw mga hamster lover. Ito na naman tayo, meron tayong topic dito. At ang topic natin ay tungkol sa wet tail. Ano ba yung wet tail? Ang wet tail ay isang sakit ng isang hamster kung saan makikita nyo yung kanilang bandang buntot o yung sa ilalim laging basa. At tas pag medyo may amoy siya. Baba dyan, baba. Ito talaga masyado tong agresibo eh. Pag hinawakan nyo yung hamster, may papansin nyo, basa yung ilalim niya, yung bandang buntot na merong amoy-amoy na mabaho. Ngayon, delikado yun sa isang hamster pag may ganun. Maaari niya yung ikamatay. Maaari niya ikamatay. Ulit ni mami. At ngayon, saan ba nakukuha yun? Bakit nagkakagano ng isang hamster? Ang unang causes niyan, yung bin cage mo madumi. Ito nakikita nyo ito. Itong kulungan nila, kasi yung gilid niyan mabaho na madumi. Tapos yung pangalawa, itong mga beddings nila, yan, ito. Yan o, yung mga kusot nila, marumi na. Dapat palitan. Kasi syempre, dyan sila nagwiwiwi, dyan sila nagpupupo. Tapos dyan sila humihiga, then gugulong-gulong sila dyan. Tapos, pupunta sila ron sa pagkain. Ito yung pagkain. Minsan nahihiga sila dyan eh. Ngayon yung dumi ng katawan nila na pupunta sa pagkain. Then, tas kakain sila. Marumi na yung pagkain. Kontaminado ng bakterya na. Kaya nga pag nakain nila, yung katawan nila sa mga sakit, yung tiyan nila para sila may diarrhea. Ganon. Tapos doon na magsisimula yung wet tail nila. Yun yung unang cause. Pangalawa, pwedeng sumunod na magiging cause niyan ay yung pagkain nila mismo. Kasi halimbawa, ang pagkain nilang binibigay mo dati is Hagibis. Tapos may halong Integra 300. Ngayon, bigla kang nagpalit ng pagkain. Nakahanap ka ng iba. Yun ang ipinakain mo. Tinanggal mo yung mga una nilang pagkain. Mabibigla sila, maninibago yun. Gayon, pwede rin sumakitan siya nila ron. Kaya kailangan pag nagpalit tayo ng pagkain kung gusto mo magbago ng kinakain nila, huwag nyo bibiglain. Bawasan nyo lang muna ng konti. Kunyari, ito. Didemo ko na sa inyo. Ito yung pagkain niya. Ayan. Huwag nyo papalitan, tatanggalin lahat yan, tapos papalitan mo ng panibago. Huwag. Dapat bawasan mo lang ng konti. Tapos haluan mo lang ng bagong pagkain. Then, pag nahaluan mo, ilapag mo na dyan. Hanggang ganun ang gagawin mo lagi. Hanggang matapos na, maubos mo na yung mga old nilang mixed food. Hindi na nila ngayon maalala yun na bago na pala yung pagkain nila. Ganun ang tama. Kaya pag bigla kang nagpalit ng pagkain, yun nagkakakos din na wet tail nila yung sumasakit. Nagkakadiarrhea sila. Tapos pangatlo, may isa pa akong tip na naobserbahan sa pag-aalaga ko nito base lang sa experience ko. Mapapansin nyo kasi yung mga gawa ng mga bean cage yan, no? Meron siyang chicken screen. Ayan, no? Kung maaari sana guys, kung maglalagay tayo nito sa bean cage natin, yung medyo mas maliit pa yung butas dito. Yung parang kala mo yung pambistay na. Mga ganon. Kasi pag dito, nakita ko talaga sa akto, yung mga ipis pumapasok dito. Yan, sa mga screen na yan. Mga butas nila. Tapos, pag pumasok yung ipis dyan, dito, baliktarin ko. Kakain sila rin sa pagkain nila. Dadapo yung mga ipis dyan sa mga pagkain. Dito, dyan. Yan. Sa kinakainan nila. Nakikikain yung mga ipis dyan. Kasi yung mga mixed food, kinakain ng ipis yan. Yan, oh. Aapak-apak sila dyan, din. Yung mga bakterya ng ipis, siyempre yung ipis masyadong poisonous yun eh. Napupunta dyan, tas sa paligid nito. Yan. Tapos makakain nila, nagkakaroon sila ng sakit na sa tiyan pag nakain nila yung mga nadapuan ng ipis. Yun rin pangatlong causes ng mga
wet tail. Kaya dapat una talaga, ang solusyon dyan, laging malinis yung beddings. Ito. Kung maaari, araw-araw nyo palitan, kaya gawin nyo. Ako, ginagawa ko yun. Araw-araw ako nagpapalit. Yan. Kahit hindi pa masyado marumi, palit. Pero yung mga gilid lang naman, yung mga damputin nyo lang sa gilid. Huwag nyo sagarin lahat. Palitan nyo lang kagad yung konti. Palitan. Mari araw-araw. Laging malinis. Tapos itong gilid na to, kasi nandyan din yung mga bakterya, nagsikapit yan dyan eh. Punasan nyo, i-disinfect nyo. Yan, ganun lang. Kaya, may papakita pala ako sa inyo, ito sariling ano ko lang. Anti-ipis na bean cage. Anti-ipis. Ito, ginawa ko. Ginawa ko to kahapon, yan lang. Yan o. Ayusin ko lang yung camera. Ayan o. Napansin nyo? Ayan o. Binutas-butasan ko yan gamit ang soldering iron. Yan. Siyempre yung ipis hindi na makakapasok dyan sa lid niya, no? Ayan o. Oh. Kumpara dito sa chicken screen. Diyan sa chicken screen, pag flexible yung katawan ng ipis, mapasok dito, kitang-kita ako eh. Kakain din yun. Kinainan niya, kakainin niya ham-ham. Diarrhea, abutin niya, wet tail siya. Yan. Eto, hindi na makakapasok ipis niyan. Kaya lang, ingat lang sa daga, pwedeng ngat-ngatin niya ng daga. Kaya lang, ang ginawa ko naman, nilagyan ko siya ng screen sa loob, mapapansin nyo. Ayun, chicken screen. Ayan o. Alam mo kung ano bang purpose nito, kaya ito nilagyan ko niya sa loob. Para in case may daga, nginat-ngat to. Kung sakali lang ito, ngat-ngatin yung butas. Ang diskarte kasi ng mga matatalinong daga, kinangat-ngat yan hanggang lumaki. Pag lumaki yan, doon na sila makakuha ng opening, makakapasok sa loob. Makain na yung hamster mo sa loob. Kaya nilagyan ko siya ng screen, kahit mabutas naman yung harapan, hindi niya na matutuloy yung pagpasok niya kasi meron siyang ito, ano. Siyempre ako beginner ako nag-aalaga. Ang una kong ginawa, ginaya ko yung sa mga professional, yung mga YouTube nila, pinapanood ko. Ganito ang mga gawa nila. Yan, oh. Pero dito sa akin kasi, yung location ng kulungan ko ng mga bean cage, hindi bagay yung ganitong bean cage na ang ginamit kong screen, ng ganito kalalaki ang butas. Pumapasok yung ipis kasi sa likod ng bahay ko lang nilalagay yung aking mga bean cage. Minsan may ipis na mga naliligaw. Pag silip ko, may ipis na nanginginain na rin dun sa sa mga kainan nila. Yan. Tapos, dahil beginner nga ako, naging biktima rin ako ng wet tail. Meron akong isang hamster na namatay sa wet tail. Ngayon, meron naman akong na-recover, syempre. Namatay siya. Dapat pag meron nakita nyo na may wet tail yung isa, tas nakamarami sila, kunin nyo na kagad yung isang yun. Tapos ilipat nyo sa ibang pwesto na bean cage. Then yung buong kulungan na yun, hugasan nyo hanggat mari. Ilagay nyo sa running water hanggang luminis. Sabunan nyo na yung dishwashing, yan, para safe. Tapos banlawan nyo maigi. Tapos punasan nyo, ibalik nyo uli sila. Tapos, ito yung aking survivor sa wet tail. Ito, papakita ko sa'yo Ito, ayan o. Yan siya. Nagka-wet tail to. Pero ngayon malakas na siya Oh, kita mo. Pag may wet tail kasi yung isang hamster na lagi nakapirmi lang sa gilid yun. Hindi siya natutulog, pero hindi siya lumalakad. Talagang pirmi lang nasa gilid. Tapos kain lang ng kain. Mamaya wala nang gana. Kala mo naghihila-hilamos lang. Yan Yun may sintomas niya. Ito, survivor to. O, kita mo mga salbahin na kasi nangangagat pa nga to eh. Oh. Ito, survivor. Naagapan ko kagad siya. Nilinis ko kagad yung bean cage. Pinakain ko ng karapat dapat para hindi siya magkasakit. Siyempre, sa beginner kayo, lalo yung mga makikinig dito, may matututunan na kayo. Number 1, linisin ang bean cage. Hugasan nyo yung mga kainan nila. Pati yung mga laruan nila na ganyan, yung mga tunnel tube nila, hugasan nyo. Mga gilid, punasan, ito, hugasan. Then, kung kaya nyo yung sinasabi ko na magpalit kayo ng bean cage na ganitong pagkakagawa, hindi makakapasok ang ipis, yan, mas maganda yan, mas the best yan. Subok ko na yan. Siguro ako pa lang yata ang
nakaisip ng ganito na disenyo, tapos may screen sa loob. Ayan o. Yun lang. Sa susunod na video ko, hanggang dito lang tayo ha. Papakita ko sa inyo kung anong dapat gawin pag yung hamster nyo ay meron ng wet tail. Parang ganito, Survivor. Tuturo ko sa inyo kung paano. So hanggang dito na lang ha. Huwag kalimutan i-follow yung YouTube ko at Facebook, My Hamster World. Yung merong kulay brown o golden Syrian hamster. Hanggang dito na lang ha. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Hello.